Magandang araw sa inyo mga kasabong at welcome back ulit dito sa ating YouTube channel na Logis CCU Academy. So pag-usapan natin ngayon pag-usapan natin sa video episode na to ang pagkakahanda ng manok. Kasi uh, based doon sa mga data na nag-gather natin, based doon sa experience natin, itong mga stag season, ng mga nakaraang pang inipon natin ng mga experience, we can share something na pwedeng ma-adapt ng mga kasama natin sa industriya na to. Pwedeng ma-adapt ng mga kasama natin sa industriya na to. So, ang video episode natin na to is all about phase or level ng pagkakahanda ng manok. Phasing or level ng pagkakahanda ng manok. Kasi para sa akin mayroong iba-ibang level ang pagkakahanda ng mga manok. Lalo sa istagan. So, dito sa team namin, sa CCU Academy team, sa conditioning team namin, may mga terminologies kami na tinatawag na, ay hindi yan, hilaw pa yan, kulang pa sa batak yan, hindi pa yan gaanong nakahanda. Yung iba naman, sobrang na yan, sobrang batak na yan, maayos na yan, pwede na natin gamitin. So, I'm sure naririnig nyo rin yan sa ibang mga kasama natin na mga mananabong, sa ibang mga handlers, naririnig nyo din yan. So, pag-usapan natin ngayon ang mga terminologies na yan at ang level ng paghahanda or pagkakahanda ng mga manok at kung kailan ba sila dapat ilaban. Kasi meron tayong tinatawag na 21 days conditioning period, may kung ilang days conditioning period pa, so hindi ko rin kabisado. So ang may papaliwanag ko lang sa inyo kung ano ang ginagawa natin at kung ano ang kabisado natin. So ito, pag-usapan natin. So dito sa conditioning team natin, ang ginagawa natin dito is syempre unang-una, bago tayo maghanda ng manok, ipiprecon natin. So pag pinrecon natin, kailangan lagyan natin sila ng katawan, buo ang katawan, buo ang katawan ng manok natin. Pangalawa, before pala natin buuin ang katawan, magsiselect muna tayo ng panlaban. So ini-eliminate na natin ang sobrang mga tangkaro, ini-eliminate na natin ang iiksang paa, ang may mga diferensya ng konti, ang mga kung ano-ano pang mga kapintasan na nakikita natin, hindi na natin ipinapasok agad sa conditioning, sa pre-con. Sa selection stage pa lang, automatic bago tayo magbitaw, bago tayo humipo ng manok, tinitingnan na kaagad natin muna yung tamang postura ng manok. Medium or medium high lang, doon lang tayo naglalaro. Ayaw natin ng high station kasi dalang-dala na tayo. Ang dami na nating nailaban before na mga high station sa istagan na talagang super dito sa farm natin. Pero pagdating sa derby, nahihirapan silang tapusin ang kalaban. Nandun ang palo, nandun yung accuracy. Kaso, yun nga, dulo na lang ng tari ang tumatama, hindi na niya maitusok ng diretsyo. Parang yung tari ganyan, pag tumama, yung sakong niya sa kayong dulo, gumaganyan, ganyan ang patama, kaya hindi niya mapabaon. Hindi katulad ng posisyon ng tari, pag ganyan, tusok talaga yan, So pag high station kasi, ito yung sakong ng manok, ganyan ang tama niyan. So konting dulo lang ang papasok, hindi talaga makaka-dispose ng kalaban niyan. Or either lagpas ang palo, or talim na lang ang tatama, hindi na yung tulis. So pag talim na lang tatama, mababaw na dating ng sugat, hindi na malalim, hindi katulad ng tusok. So, ganun yung nangyayari pag mga high station ang mga manok na nilalaban, lalo sa istagan. Sa istagan talagang ako dalan-dala na ako sa high station, pero sa mas gusto ko ang medium high to high station kasi may mga power na ang mga yan, may mga timing na malakas na yan. Pag ipinalo ng high station ang paa niya, talagang sasaktan niya ang kalaban or papatayin niya ang kalaban, lalo pag mga 3 years old, 4 years old na yan. Kaya yun ang advantage. Pag high station, gamitin yung sakak. Pag medium station, medium high, sa stag season lang natin gagamitin. So anyway, ganun tayo maghanda ng manok. Siselect muna tayo ng mga balansyadong manok. Nung napili na natin ang tayo, pipiliin na natin yung katawan. So pipiliin natin yung may tamang buto, may tamang muscle, may tamang laman ang katawan niya. Aalisin na natin ang masyadong malapad ang balakang, aalisin na natin ang masyadong maiksi ang katawan. So kumbaga, talagang very fine selection ang gagawin natin. So pagkatapos yan, ipiprecon na So sa pag-precon, mas lalo pa natin silang kakargahan ng katawan. Ibibitaw-bitaw na ng konti, Ibibitaw-bitaw na ng konti para talagang magkakatawan ng maayos. Medyo habang
sinasabay natin ang pagpapakatawan ng konti, pagdadagdag ng katawan at pagte-training sa kanila ng kung paano sumuntok, kung paano pumalo doon sa cording area, ano. So pagkatapos ng pre-con, eto na, conditioning stage. So ang pipiliin natin sa ihahanda yung may katawan na ano, kasi pag walang katawan, siguradong bibigay yan pag hinanda mo yan. Lalo kung ang conditioning system mo, may konti kang pakaskas, may konti kang playpen, yung binabatak mo talaga, bibigay ang stag mo pag kulang sa katawan. Kaya it's really important na bultong-bulto talaga ang stag pag pinasok mo sa conditioning regimen na sinasabi natin or sa kung anong conditioning system na hiyang sa'yo at nananalo sa'yo. Ano? Kasi ito, I'm just speaking of my experience. Ano? So ito na. Assuming na lahat ng factors tama, so, hinahanda na namin sila. So, sparring, tinetesting namin sa mga kapwanunan nila. Pag tinuruan namin ng fighting style sa mga kapareho nilang pula, pag kabisado na nilang fighting style nila, sa ibang kulay naman, sa off-color naman. So, kumbaga kami, wala akong sinusunod na 21 days conditioning period. Ano? So, sa akin, either 30 days or up. Kasi sa akin, tinitingnan ko kung ano ang kahandaan ng manok. Ano? Basta marunong lang sumuntok, at mayroon akong tinitingnan na level na narating na nila kung paano, ano. So, eto, i-share ko sa inyo. Ano. So, minsan, akala natin, ang iba, ano, nakahanda na. Sabi, ang galing na. Talagang grabe, taas, baba, grabe na. Gigil na gigil, grabe pumalo. Di okay na. Nung nagharap na ng laban, ano, so inilaban na. Nung inilaban, ganun pa rin ang ginawa. Grabe talaga, taas, baba. Pero matagal makapatay. So sabihin nila, ang galing ng manok, ang tagal makapatay. Minsan, sisisihin pa ang nagtari, sisigawan pa, hasa, ganun. Kasi ang dami pinalo, matagal makapatay. Yung pala, ang manok, hindi pa ready. Ano? Kasi ito, let me discuss with you the level of readiness ng isang manok. Ano? So pag hinanda kami, sa paghahanda namin, may manok na medyo hindi pa gaanong marunong. Yung first week, hindi pa gaanong marunong yan. Mabangga. Sasabayan yan, paluan ng paluan. So yung second week, medyo umaangat na siya, marunong na siya, ano, may timing na siya. Pag third week, magiging plateau or marireach niya yung peak niya. Pag na-reach niya yung peak niya, yung tipong magaling na siya, ganunan ng ganunan. So, pag na-reach niya ang peak niya ng paluan ng gano'n na kayang-kaya niya ng tamaan ang kalaban, pero minsan hindi pa siya malinis. Pag sabi hindi pa malinis, may mga chance pa na pwedeng papalo pa siya ng alanganin, papasok pa siya ng alanganin, minsan susubsub pa ng konti. So minsan may mga ganun, ano. So ang akala namin dati, yung pangatlong level na yon na narating na ng manok namin, yung nakikipagsabayan na magaling na talaga siya, kayang-kaya na niya. Ang akala namin, yun na yung pinakamagaling. So, nung nilaban namin, may panalo, may talo, pero hindi pa rin namin na-achieve yung gusto namin na malinis manalo. So, yung pala, may pang-apat na level, ano? May pang-apat na level. So, yung pang-apat na level na yun yung hindi na halos nagtatamaan ng mga manok. Hindi na halos nagtatamaan ang mga manok. Nandun yung galit, nandun yung gigil ng palo, nandun yung lakas, pero halos hindi na sila magtamaan. So, parang isipin natin, bakit hindi na nagtatamaan? Bakit ganun? Parang sumingaw na ang galing nila, parang off na sila. Sa amin, hindi yun nag-o-off. Ang ibig lang sabihin nun, para sa amin, sa conditioning system namin, ready na sila para ilaban. Kasi, pag binitaw mo yun sa ibang manok, talagang tatiming-timingan lang yan, sasaktan niya ng hustong ibang mga manok. Ibig sabihin, malinis na siyang mamalo, alam na niya ang tamang timing niya, alam niya ang pacing ng laro niya, siya na magdidictate ng phase ng laban. Ano? Kasi yung nasa level 3, pag binitaw natin sa tinatawag namin na level 4, bubugbugin ng level 4 ang level 3. Kasi hindi pa siya gaanong pino kumilos. So kumbaga, minsan, yung sa 3 weeks na conditioning, nandun pa lang ang level 3. Nandun pa lang ang level 3 kung masipag kayo magbitaw. Kasi kami, halos every day, every other day, dalawang bangga lang. Tinetesting lang namin. So, ganun yung napansin namin. Kaya minsan, dati, nung naglalaban kami, nasa level 3 pa lang ang manok. Ang lalakas, talagang grabe pumalo, grabe pumukpok.
may panalo, may talo. Pero ngayon, na-achieve na namin ang level na hinahanap namin na kung saan mabilis nang pumatay at medyo malinis nang manalo ang mga manok namin. Although hindi natin masasabi lahat kasi nga magagaling din ang kalaban. Pero para sa amin, satisfied na kami doon sa conditioning regimen, sa system namin, sa conditioning namin, medyo okay na kami doon. So, yun ang tinatawag kong level ng pagkakahanda ng manok. So, yung first level, yung talagang parang ano sila, trainee na talagang sige lang, paloon lang ng paloon, paloon lang ng paloon. So, pag nasaktan yan, after second week, medyo matututo ng konti, makakapag-adjust na ng konti. Makakapag-adjust na. So, isasabay na natin sa off-color. Tuturuan natin sila ng fighting style. Tuturuan natin paano pumalo sa off-color. So, pag third week, marunong na sila, magaling na sila, pero hindi pa sila pino. May konti pa silang, parang may konti pa silang blanco, may konti pa silang chance na ibibigay sa kalaban. Pero pag fourth week na tinatawag natin, or fourth stage, yan na yung tipong malinis na sila, malinis na kumilos. Talagang pag sila mismo ang binitaw mo, hindi na sila magtatamaan. Hindi na sila magtatamaan. Pero pag binitaw mo sa iba, talagang sasaktan nila ang ibang manok. So, yun lang naman, So, yun lang naman ang level ng pagkakahanda ng manok na ginagawa natin dito sa farm at inoobserbahan natin. So, pag naobserbahan namin yun, okay na para sa amin. So, I hope kayo makagawa din kayo ng sarili nyong conditioning program at observation na tailored para sa mga manok nyo, para talagang maganda ang chance natin sa mga labanan. So, maraming salamat sa inyong lahat, guys. Master Marcos ulit ito ng Team Logis, and iniimbitahan ko po kayong lahat sa parating na fiesta ngayong August 16 to 18 sa SMX MOA sa Mall of Asia, So, magkita-kita po tayo doon. And pinag-iingat ko ulit kayo again sa mga scammer na ginagamit ang pangalan natin at ginagamit ang mga agents natin, So, wala po tayong sale. I-video call nyo muna ang mga kausap nyo para sigurado tayo. So, maraming salamat po sa inyong lahat at magkita-kita tayo.